ang health program ng kasalukuyang gobyerno ay hindi umaayon doon sa tinatawag na health is a right, not a privilege na sinasabi ng ating Philippine Constitution. Sa tunay na buhay, ang kalusugan ay isang pribilehyo na lamang na tinatamasa ng mayroong kwarta. No? At ang mga mahihirap, lalo na yung mga nasa grassroots, living below the poverty line, ito ay pribilehyo na lamang. At kung ganoon ang sitwasyon, hindi na ibibigay ng lubusan ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan ng gobyerno at bilang bahagi ng kanilang social services, ang pinakamabuting hakbang na gagawin na natin mga mayang Pilipino, lalo na ang may mga sakit ng metabolic disorder, ay pumanap ng ibang alternatibo. At ang nakikita nating alternatibo dito ay ang low-carb living. So dito sa low-carb living, marireverse natin ang ating mga metabolic disorder sa pinakamaikling panahon. On the average of 2-3 months ay marireverse na ang ating mga sakit sa normal na mga paraan. Sa ating pagpili naman ng mga pagkain, ay marami ang mga protina at taba na mabibili sa merkado, no, sa palengke, ang maaari nating mabili na accessible. Isda, lahat ng klase ng isda or itlog, yun ay mayayaman sa protina, no, at taba. No. Ganun din kung panahon ng avocado ay ito ang mabisang source ng ating fat and oil. No. So, huwag isipin na ito ay para lamang sa mayayaman or may pera. No? Ang alalahanin natin, kung tayo ay mayroong sakit ng metabolic disorder or metabolic syndrome, mayaman ka man o hindi, dapat kang gumawa na ng paraan na lumaya doon sa habang buhay na pagkaalipin sa pag-inom ng mga pills at prescription ng mga doktor at gamutin ang ating sarili, tulungan ang ating sarili na gumaling at pagalingin ang kanyang katawan. Yung tinatawag natin na tulungan ang ating katawan to heal itself.